Samantala, suspendido na pasok bukas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at Calabarzon dahil sa bagyong Enteng, gayon din ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Iba din ang bahagi ng Metro Manila ang binaha kanina dahil sa bagyong Enteng. At sa Navotas may nasunog pang barko. Saksi, si Joseph Moro. Tila pinapaypayan pa ng malakas na hangin ng bagyong Enteng ang sunog sa MV Camila malapit sa Navotas Centennial Park. Nasa 30 minuto na nasusunog itong isang barko na nakaangkla dito sa may Navotas at tinitingnan na ng mga taga Bureau of Fire Protection kung may laman na mga tao yung barko na yan. Sa lakas ng hangin itong sa bagyong Enteng na sinamahan pa ng habagat ay hinahampas na ng malalakas na alon itong mga barko na nakaangkla dito sa Navotas. Nung una di makalapit ang BFP para apulahin sana ang apoy. Kalaunan nakalapit ang isang tugboat galing sa katabing barko. Ilang minuto pa lalong lumakas ang sunog at halos matupok ang ibabaw ng barko. Na-rescue naman ang 18 sakay ng barko ayon sa PCG Navotas Substation. 2 ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Bukod sa MV Camila, 2 pang barko na disgrasya sa gitna ng malalakas na alon sa Navotas. Basag ang ilang bahagi ng dike matapos itong mabangga ng mga barko. Kailangan na gawan ng marine protest po yan at siyempre dapat makausap natin yung may-ari at pakita sa kanila at sana maparepair po nila kaagad yan. Umabot naman sa gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Navotas kanina pero mabilis ding humupa. Naayos na kasi ang Navotas floodgate na nasira noong Hunyo. Sa Las Piñas, tuluyan ang bumigay ang riprap sa Las Piñas sa Pote River Drive. 10 sa 20 barangay ang binaha. Bandang alas 3 ng madaling araw, abot tuhod ang baha sa Zapote Junction. Bahari ng ilang bahagi ng Parañaque. Sa Pasay, matinding hangin ang sinagupa ng mga papasok sa trabaho. Malakas na hangin din na nagpatumba sa puno at poste sa kanto ng Padre Burgos at Rojas Boulevard sa Maynila. Binahari ng ilang bahagi ng Baseco Compound. Umapaw sa kalsada ang tubig mula sa Manila Bay. Sa Quezon City, kusa na nagsilikas sa mga nakatira sa mababang bahagi ng Rojas District. Hanggang hita ang tubig sa ilang lugar. Nasa 800 residente ang lumikas sa evacuation center. Mabilis namang tumaas ang tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng buhos ng bagyong Enteng kaninang umaga. Mula sa 15 meters bago mag-alas 8 ng umaga, umakyat sa 17 meters ang tubig pasado alas 9 ng umaga kanina. Kaya itinaas ang second alarm. Sa bilis ng pagtaas ng tubig, hindi na nailipat ang sasakyang ito. Maraming nakatira malapit sa ilog ang nagtungo sa evacuation center. Pumunta na dito. Pag nag-third alarm kasi, maaabot na yung bahay namin. Pasado alauna ng hapon, bumaba na sa 16.5 meters ang tubig sa Marikina River pero 20 kalsada pa rin ang binaha. Kinakausap nga po natin ang MMDA at ang DPWH para ma-improve po yung water carrying capacity ng drainage system natin po. Iba na po yung new normal ngayon. Napakalakas po ng buhos ng ulan, hindi na po katulad dati. Umabot naman hanggang 19.6 meters ang San Mateo Marikina River kaninang 9:20 ng umaga. Kaya 10 sa 15 barangay sa San Mateo Rizal ang baha. Isa sa ikinatatakot ng mga residente ang leptospirosis. Natatakot naman po talaga magka-leptos. Kaya po ilan lang po talaga bababa para makapabili po ng mga pagkain po sa labas. Paalaala ng DOH hanggat kaya, iwasang lumusong sa baha. Kung di talaga maiwasan, hugasan ng katawan gamit ang tubig at sabon. May sugat man o wala, kumonsulta agad sa doktor o health center sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.